Good morning Pilipinas, 5:07, nagbabalik po ang Panahon TV ngayong Saturday morning. At this point, bago po natin na makapanayam ang isang pag-asa weather forecaster, atin po munang silipin yung mga nangyari sa lagay ng ating panahon ngayong linggong ito. Narito nga po ang weekly weather recap na hatid ng Panahon TV. Wala naman pong nothing significant naman po yung umiral dahil ng Monday at Tuesday, tanging tail of a cold front lamang po ang nakaapekto sa bansa. Pero ng Wednesday, medyo nag-iba po ang panahon sa Mindanao dahil po yan sa trough ng low pressure area na nakaapekto dyan po yan sa nasabing rehiyon. Nang pagsapit naman po natin ng Thursday, ito pong LPA ay pumasok po yan sa ating bansa. Pero hindi naman po ito nagdulot ng pinsala dahil kinabukasan November 29, nalusaw na rin po yung nasabing sama ng panahon. Sa ngayon nga po ay wala nang anumang bagyo o LPA sa Philippine Area of Responsibility. At ngayon nga po, atin na pong alamin ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado. At para bigyan tayo ng update, atin pong makakasama si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, Harry, at magandang umaga sa ating mga manonood. Alright, Mr. Mendoza, nitong mga nakaraang araw ay may pumasok nga pong LPA sa bansa pero nalusaw rin naman ito. Sa ngayon, meron pa rin po ba uling LPA na posibleng pumasok o mabuo sa ating PAR? Sa ngayon, sa mga susunod na araw, wala tayong inaasahang anumang LPA o sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. Alright, magandang balita po yun mga kababayan. Inaasahan nga po natin na in the next few days, wala naman po low pressure area na makakaapekto, papasok o mabubuo sa Philippine Area of Responsibility. Mr. Mendoza, nitong mga nakaraang araw, nagtaas po tayo ng rainfall advisory sa Visayas, gaya halimbawa sa Leyte at Cebu. Ano po bang sanhi ng mga pag-ulan sa nasabing rehiyon? Naging sanhi ng mga pag-ulan sa nasabing rehiyon ay yung umiral nating top ng low pressure area at saka yung nabuo nating low pressure area. Alright, pero sa ngayon mga kababayan, dahil na wala na nga po itong low pressure area at wala na rin po yung trough ng low pressure area, asahan po natin na bubuti na po yung lagay ng ating panahon dyan po yan sa Visayas region. Mr. Mendoza, may nakataas pa rin po ba tayong gale warning sa kasalukuyan at anong mga baybayin po ba ang sakop nito? Sa kasalukuyan, meron pa rin tayong nakataas na gale warning dito sa buong baybayin ng Luzon. Ibig sabihin, simula dito sa Palawan hanggang doon sa may Ilocos region, then dito sa itaas ng Batanes area, then dito sa Cagayan, bababa hanggang dito sa Bicol region. Alright, para po sa mga kababayan nating mangingisda, siguro wag na lamang po tayong pumalaot dyan po sa mga nabanggit na baybayin para po maiwasan po natin ang anumang panganib na dulot ng rough to very rough sea conditions. Mr. Mendoza, bukas po sasalubungin na natin ang buwan ng Disyembre, so tiyak na maraming changes na magaganap sa ating panahon. Ano-ano nga po ba yung mga pagbabago na ating inaasahan? Mas mababa po ba yung temperatura? Mas kukonti na po ba yung mga pag-ulan? Anong weather systems ang iiral? At ilang bagyo ang inaasahan nating papasok o mabubuo sa PAR? Sa pagpasok ng Disyembre, asahan pa rin natin na dahan-dahang bababa ang ating temperatura at lalamig ang panahon. At dito naman, tungkol naman dito sa ating pag-ulan, ang usual nating pag-ulan pag northeast medyo kokonti lang. Dumadami lang ito kapag meron tayong tail end ng cold front na siyang nagpaparami ng ating mga pag-ulan. Ang mga weather system naman natin na maaaring makaapekto ay itong ating tail end ng cold front, then easterlies, then tropical cyclone, LPA, then yun lang ang mga inaasahan natin. Tapos ang ating inaasahan na tropical cyclones, mga 1 hanggang 2 lang. Alright mga kababayan, narinig nga po natin yung mga dapat nating asahan para sa susunod na buwan or rather bukas dahil December 1 na nga po tayo bukas. Ayan nga po, recap lamang po, asahan po natin na tuluyan ng bababa itong ating mga temperatura at ganoon din po, magiging maulan yung mga lugar kung saan nandun po yung tail end of a cold front. 1 hanggang 2 tropical cyclones ang ating inaasahan para sa buwan ng Disyembre. Alright, Mr. Mendoza, ngayong araw ng Sabado, anong weather system po ba ang iiral at anong aasahan nating lagay ng panahon ayon sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa? Ngayong araw ng Sabado, patuloy pa rin umiiral itong ating tail end ng cold front dito sa Southern Luzon. So asahan pa rin natin na dito sa Bicol region, Mimaropa at dito sa lalawigan ng Quezon, magkakaroon tayo ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantalang dito naman sa Metro Manila, dito sa region ng Ilocos, Cordillera at Cagayan, kasama na yung Central Luzon, magkakaroon lamang tayo dyan ng mga mahinang pag-ulan.
Then yung nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magkakaroon tayo ng mga pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Alright, maraming salamat Mr. Mendoza sa inyong mga ibinahaging kaalaman tungkol sa lagay ng ating panahon. Last few reminders po para sa ating mga kababayan dahil ngayon po ay araw ng Sabado, paalala po sa mga lalabas ng bahay. Paalala pa rin sa ating mga mamamasyal, magdala pa rin ng mga panangga sa pag-ulan dahil nagkakaroon lang tayo from time to time ng mga mahinang pag-ulan. At doon naman sa ating mga mangingisda, huwag pumalaot doon sa karagatan ng buong Luzon. Alright, maraming salamat po at mga kababayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Alright, at this point, silipin po natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise 6:05 a.m., sunset natin 5:24 p.m. Moonrise 3:03 a.m., ang ating moonset 3:02 p.m. Illumination po yan na 12%. Para naman sa ating tidal prediction sa Long Manila Bay natin sa atin ng NAMRIA, ang ating high tide 8:31 a.m. itaas po yan na 0.40 meter, habang ang low tide naman po natin ay 2:47 a.m. itaas po yan na 0.12 meter. At mga kababayan, sa ating pagbabalik, alamin po natin yung mga lagay ng panahon dyan po sa mga lugar kung saan kasalukuyang ginaganap ang rescue at relief operations. Kung kuwet, huwag po kayong aalis at magbabalik po ang Panahon TV.